Gusto mong mag-ipon pero di mo magawa. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Alam niyo kung bakit mahirap minsan mag-ipon? Kasi nga, meron tayong mga bad money habits that really prevent us from making ipon. Ano po yung mga bad money habits? Pag-usapan po natin. Hi there, this is Shinkitan, your pambansang wealth coach. Alam mo, minsan hindi talaga income ang problema, kundi ang ating mga bad money habits or money mistakes. Ito po yung top 10 money mistakes that can make you broke. Mistake number 1, walang clear goal at walang clear direction. Alam mo, napakahirap talaga pumunta sa isang destination pag di mo alam kung saan ka pupunta. O, saan tayo pupunta? Basta, bahala na. Ay, nako, magulo po yan. Kaya kung kayo nag-iipon na wala kayong alam, wala kayong clear goal, wala kayong specific target, maniwala kayo. Tuwing makakaipon kayo, mauubos. Kasi nga, general fund eh. Oh, kain tayo sa labas, may ipon ako. Oh, gala tayo, may ipon tayo. Ay, may bagong gadget, may ipon ako. Lahat, kinukuha doon. Lahat ginagastos. Kaya walang natitira. Guilty. Mistake number 2, walang budget. Panireklamo lang. Bakit parati naubos ang pera? Ang reklamo kasi kulang ang kita. Inflation of the government ay parati sinasabi is corruption. Ay, nako. Pero alam mo, sa totoo lang, nagko-complain about tayo inflation and corruption, pero we never complain about our lifestyle inflation. Ang gastos na gastos lang tayo, hindi tayo planado. Always remember, money spent without thinking is money wasted. Mistake number 3, walang emergency fund. Kaya ano nangyari pag nagkasakit, sira ang kotse? Ayan, utang. Walang safety net, walang buffer, walang pangsalo sa panahon ng krisis. Mistake number 4, kung anong matira, yun ang iipunin. Income minus expense equivalent to savings. Kung yan ang formula mo, ni pisong duling walang matitira. At minsan, inuuna pa ang luho, ang lifestyle bago pang mag-ipon. Kaya nga, pag walang sobra, ibig sabihin, walang natitira. Mistake number 5 is because gumagastos kahit walang pera. At paano gagastos na walang pera? Simple, utang. Ano ginagawa po natin? Bago pa pumasok ang ating sweldo, inuutang na po natin ngayon. Kaya pagdating ng sweldo, ang ginagamit po natin sa sweldo, pambayad lang ng utang. Mistake number 6, because you are a sales hunter, you are not a savings hunter. Nakakita ka ng 50% off, buy one, take one. Diba? 11-11, 12-12, 1-1. Ayun na, nabudol ka na. Yung bumibili ka dahil hindi dahil mura, dahil nga nagkaroon ka ng FOMO, di ba? Kailangan ko bumili ngayon dahil siya ay sale. At nang dahil doon, ubos na naman ang iyong ipon. Mistake number 7, yung tinatawag nating maliliit na gastos pero paulit-ulit. Bili-bili ka lang ng mga pa-20-20, ready to drink, 20 pesos a day times 30 days, 600 a month, 7,200 a year. Kape-kape ka, 200 pesos, kahit naman 2 times a week lang yan, 400 times 4 week, 1,600 times 12 months, 20 plus thousand a year. Yung mga maliliit lang na hindi mo nililista, pero yun, napakalaki pala. Mistake number 8, wala kang retirement plan. Marami kasing Pinoy na mindset, may SSS naman ako eh. Yung anak ko naman nandyan naman eh. Darating pa noon, aalagaan ako. Nako, maniwala po kayo. Kung asahan mo yung SSS, baka kulang pa sa panggamot. Kung asahan po nating anak natin, mag-uumpisa ng pamilya yan. That's the reason why may tayo nakikita mga naghihirap tuwing sila ay nagretiro. Mistake number 9. Luma lifestyle, sobrang taas ng expectation and lifestyle. Sobrang baba naman ng discipline. Ang gusto niya ay parang mindset, gusto ko makaipon ng 500,000 in 1 year. Ayaw naman bawasan ng luho, ayaw mag-track, ayaw mag-budget, ayaw mag-disiplina. Gusto nila ay free lifestyle. In other words, you want the gain but you don't want the pain. Mistake number 10. Never reviewing your budget. Alam mo, whether we like it or not, minsan nagbabago po talaga ang income, humihina, or let's say naman, nawawala ng work. Pero if you continue to maintain your lifestyle, pero yung income mo, hindi naman talaga nagbabago at umaangat, dulubog ka. Just as some people make enough money to live comfortably, but they want to live extravagantly. Kaya nga may nakausap ako minsan, sabi niya, Chinky, bakit parang hanggang ngayon wala pa rin nangyayari sa financial life ko? After ng tanungin ko ng konti itong 10 money mistakes, na-shock siya. Marami pala siyang guilty. Kaya nga tatanungin kita ngayon sa 10 money mistakes na ito, walang clear goal, walang budget, walang emergency fund, gastos ka bago ka nag-iipon, panay ng bayad lang utang kaya wala kang ipon, mahilig ka sa sale, at marami pang iba dito. Saan ka talaga guilty? At kung ikaw ay sawa ka na sa ganitong klaseng lifestyle at gusto mo nang tulungan ang iyong sarili maging consistent sa pag-iipon, meron akong tool na pwedeng i-share sa inyo. Ito yung tinatawag nating Piso Planner. Meron tayong ka-certified iponaryo na ginamit na po tong Piso Planner. Sinabi niya, nasusulat na daw niya kanyang expense
expenses, nasulat na daw kanya yung utang tracker, yung budget, savings tracker. Meron din tayo 60,000 ipon challenge. Kaya nakakatuwa po ang ating kaipunanes na Audrey. Sinabi niya, me and my friends made some videos promoting the planner. I sold almost 25 pieces na po. Bumalik na yung kapital. So, pang grateful ako. Sir Chinky, nakakatuwa. I saw this. In other words, nakatulong na sa akin, nakatulong pa rin sa ibang tao. Kaya nga mga kapatid, if you want to start tracking already your gastos, Piso Planner is for you. Sana nakatulong po tong episode na ito mga kapatid sa mga taong talagang gusto na magbagong buhay, na magbago ng ating buhay. I hope that this message reached you and nakatulong po sa inyo. Kung ito ay nakatulong at nakagising at nakapukaw ng iyong damdamin, share this video with your friends and don't forget to subscribe. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman. Chinky Tan, with over 6 million Facebook followers, 2.8 million YouTube subscribers, and 2.4 million TikTok fans, is now all out to share with you the most practical, simplest path to lasting wealth.